ang nakaraan sa AC's Life. Kami ni Camille dun sa MBC World, yung first Hallyu theme park in the whole wide world. Ang dami nagtag sa akin, ang papakasal na nga si Jungkook tsaka si Song Hye Kyo. Nakakairita. Sakit talaga po. Namjoon! Ha? Hindi nga. Mama! No, Minjansi! Oh my god, wait, nagagalaw ko yata siya. Oh my god, wait lang. Wala akong pera pa tayo dyan. Cool! Ayun yung uniform mo. Uniform ni Jiyoon na. Ang cute. Ito yung nasa Oh My Venus. Oh baby, only Yeah! ako muna. Ano ba naman yan? Napaka-ano naman. Makikita mo nakatuwad siya, oh. Nag-aantay. Miggy! Kung akala nyo, nag-aaway kami ni Miggy. Ako lang talaga nang aaway sa kanya. Ako walang kaaway. Sure? Oh. Si Badet, yung ano, yung kalaro mong bakla. Hindi yun, Badet, Gareth. Ay, sigaret pala. Dadaan muna kami yung ano, Myeongdong bago umuwi. Kasi nakalimutan ko rin bumili ng ano, ng serum sa mukha. Mas may isa pa ako nakalimutan, alam ko eh. Pero tingnan ko na lang. Sana bukas pa. Night market ba ang Myeongdong? Ah, okay. Pero di ba may mga night market sila? Oo. Puntahan natin. Gagamaga ako bukas sila. Ang dahil pa rin tao sa Myeongdong. Oh. Kahapon oras tayo mo, mga 10, di ba? Ang lapit naman sa mukha ko pala. Ang lapit lang pala ng barbecue olive chicken dito sa Myeongdong. Diyos ko, di pa natin pinuntahan kagabi. Naghanap tayo. Kumain. Di ba? Di ba masarap yung mga kinain namin kahapon ah. Yung beef, masarap yung beef. Pero yung pork hindi. Oo. Kala ko, opa, ang pangit pala niya. Mukha siyang basurahan. In fairness, bukas pa rin siya. 10:30 na yata ngayon. Maganda daw to, di ba? Ito yung mga nire-review nila, Edward Avila. Yung maganda daw yung coverage. Yung mga cushion, no? Yung mga tint sila, oh. Ha, ito! Kill cover. Maganda daw yung coverage niya kapag ma-acne ka, ganyan. Bibili ako nung ano, yung sa Nature Republic, yung spray na ini-spray ko sa mukha. Kasi ang sarap niya sa mukha pagka, ano, pag mainit lalo. Ayun, sakto. May ano dito. Nature Republic. Andito si Sehun. Wait lang. Pogi! Pogi! Ito yung bala kong bilhin, oh. Sobrang ano niya. Sobrang sarap sa face. Pogi, oh. Hala, ang bagay namin. Judujuduk ko. Hindi ko alam kung ako lang or minsan parang papunta na sa mean yung ibang mga sales dito. Ayan, sa wakas, dito na nga po ako sa aking karyan ulit. Ano? At ngayon, magtatanggal na ako ng makeup kasi 7 AM ang call time. Call time talaga? Artista? Nakakaloka. 7 AM ang call time ko bukas dun sa ano, kasi may tour ako bukas sa DMZ. Medyo maaga siya. Ako kasi talaga sobrang fascinated ko sa North Korea and South Korea. Yung, lalo yung border na yun. Ano yung nangyayari doon sa border. And ako, if given a chance, gusto kong pumunta dun sa North Korea para lang mag-explore kung para kung makita lang kung ano yung pamumuhay doon. And ako sobrang hilig ko manood ng mga documentaries tungkol sa North Korea. Actually, nakapag-develop ako ng isang story tungkol sa North Korea. Ay, in fairness, ang healthy ng skin ko ngayon. O, tingnan nyo. Laneige. Ang endorser ng Laneige. Song Hye Kyo. Speaking of Song Hye Kyo, may joke lang naman. Alam ko naman na crush lang. Pero alam mo yun, yung ang ba yan, tumapon tuloy siya, sayang. Dapat ba sa mukha? Medyo nalungkot ako syempre. Pero alam niyo yun, yung parang tanggap ko na. Pero kasi nang gugulat naman, nakakaloka. Feeling ko talaga maging magaling akong kabit. Oo, mahal ka niya. Pero sa akin ang puso niya, papel lang ang sayo. Ay, iba talaga. Magaling talaga. Magpa-practice na kasi. 나타났다는 논란이 일고 있습니다. 지난 11일 밤 대전 도심 주택가에서 회전하는 듯한 모습과 빛을 뿜어내는 듯한 모습도 보입니다.
guys, see? At ngayon nga, ipapunta nga ako dun sa Hong University kasi dun ako susunduin yung tour guide papunta doon sa DMZ. Okay pa ba yung boses ko? Parang mali siya. Parang medyo may sira siya. Pero tignan nyo naman, sisilip sa North Korea. Pero tignan nyo naman. Gamit ko ngayon yung Holika na BB cream. Actually, dapat kanina umaga yung schedule ko. Sunduin dapat ako ng 7 o'clock kasi nagsabi ako na sana medyo later time. So dun na ako sa next batch. Ayan, medyo tama lang yung weather ngayon. Hindi kasing init kahapon. Tingnan nyo yung suit ni Kuya, Bakit pag ako may suit ng ganyan, mukha akong snatcher? Pero pag siya, okay lang. Ang daya naman. Bali, ako lang mag-isa today. Hindi nag-book si Camille ng tour papunta dun sa DMZ. Kasi ewan ko, sobrang fascinated kasi ako dun sa North Korea. Ayan, dito lang ako sa train station. Kaya, let's go. So bago pumunta dun sa DMZ mismo, andito muna kami sa Imjinggak area. And nasa likod ko ngayon yung Korean War commemoration nila. Kasi nung 1950, tama ba yung nabasa ko? Nung 1950, yun nga, nagkaroon ng invasion. And 16 countries together with Korea, tinry nila na i-defend yung Korea against North Korea. And ito pinagawa to remember them. And ayun, 1,300 people dito sa Paju yung nakipaglaban dun sa mga North Korean. And kanina din, dun sa kotse kanina, nagkikwento yung tour guide namin, Selena, na sobrang dami palang mga spy na lumalangoy dun sa Han River, papunta sa Seoul. Kaya pala ang daming barbed wire. Tama ba, barbed wire? Doon sa Han River, mula doon sa highway. Wala naman sila ibang choice kundi patayin yung mga North Koreans na yun. Pero may isa ng muntik na makapunta dun sa Blue House, which is the residence of the president dito sa South Korea. And ang job kasi nila is to kill the president of South Korea. Kaya yun, medyo nakakaloka. And ngayon, nasa Imjinggak nga kami. Pero wala pa naman yata masyado nakikita dito. And we have 30 minutes para mag-roam around. After this, lilipat yata kami sa isang new bus na yung DMZ mismo yung nag-ooperate. Kasi ang alam ko, you can't really go there alone. At ang nakakaloka, meron pa rin mga Hallyu dito, And sila na rin mismo nagsasabi na sobrang laki talaga ng nadudulot ng Hallyu wave sa South Korea kasi nga at times nagpapatugtog, parang ganyan, nagpapatugtog ng propaganda music yung North Korea. Ang ginagawa naman ng South Korea, nagpapatugtog sila ng K-pop para iparinig doon sa North Korea. And ang sabi ni Lina, yung tour guide namin, hindi naman yun para ipagmalaki kung ano yung meron sila sa entertainment industry nila. Gusto nilang ipakita kung gaano sila ka-free to express themselves. Kasi nga sa North Korea, di ba, bawal. If you speak against the president, kung hindi nila nagustuhan yung narinig nila, mamamatay ka. Oh my God, may bubuyog! Ayoko ng bubuyog. Grabe, sobrang surreal kasi sobrang hilig ko talaga na manood ng mga documentaries tungkol sa North Korea and kung bakit nangyayari yung mga ganun. Ngayon na nandito na siya mismo sa harapan ko, medyo surreal talaga yung feeling. May mga binoculars. Ayan. Oh my gosh, ang cool. And that bridge over there, I think is the Freedom Bridge. Diyan naglakad yung mga gustong pumalik. Gusto nyo dito sa South, sige, dito kayo. Sobrang lusaw na yung makeup ko, pero keber. Sobrang ang ganda. Grabe. Oh my God. Ngayon, ito na. Nakasakay na kami sa bus papuntang DMZ. 2 kilometers away from the military demarcation line, and then to the south side, to the north side. Actually, gwapo yung nag-checkpoint sa amin na sundalo kanina. You can see the immigration office, kind of the immigration office. When we go to the North Korea, we must pass through this way. And then when we go to the JSA, also we pass through this way. So it's kind of very, famous. And sa mga pinapanood ko naman na documentaries, in fairness naman, both nations naman are for the unification. Yun nga lang, may mga gusto talaga na sila yung mas powerful dun sa pag-unify ng dalawang Korea. So, merong mga binoculars dito, tapos nakalagay dito kung saan yung gusto mo makita. And meron din doon yung statue ni Kim Il-sung. And meron din sila mga tower to block yung mga TV stations sa South Korea para hindi makapanood yung mga
North Korean people. Banda dito daw, medyo foggy lang. Andyan daw yung North Korean propaganda village. Tapos dito naman yung sa south. I think it's this one. Nakalimutan ko kasi yung coins dun sa bus. Sayang. Yung sabi ng tour guide namin, kung hindi daw talaga foggy today, kita-kita mo daw talaga sa naked eye mo yung propaganda village nila. And ngayon naman, papunta kami sa infiltration tunnel. Hindi ko hindi yata pa ng video dun. Kasi bababa yata kami. Okay, so yung third infiltration tunnel na yun, ginawa yun ng North Korea para makapag-spy dito sa South. And on October 17, 1978, the third tunnel was found. Okay, hindi na pwedeng mag-picture sa mag-video sa loob, so bye. 진짜 거기 빡 박았는데요, 이게. 못 가게 한 거야. Ang lala, nakakaloka. Apparently, itong tunnel na to, hinukay ng South Korea para ma-infiltrate yung tunnel. Is 25 stories deep. Madali yung pababa, pero mahirap yung paakyat. Nakakaloka ang lala. Tinanong ko yung tour guide namin kanina if it's naturally cold. I thought may aircon pababa. To my surprise, it is naturally cold here. Ito po talaga mafe-feel na Korea is not just about Hallyu. Sobrang lala ng history nila. Yet, look at them now. One of the most successful, di ba? And malapit na ako sa taas. Ay, grabe yun. Bale, ito yung binaba namin, oh. Ang lala, ito yung 25 stories high. And then, dito yung end, somewhere over there. Tapos, straight papunta dito. And dito, North Korea. Ito yung DMZ, North Korea. Tapos, dito yung may harang. Kanina. Papunta na kami dun sa Dorasan Station. Yung parang train station nga na parang significance na sana mag-unify na yung country. Kasi imagine, pag nabuo yung tren na yun, pagka nasa South Korea ka, pwede ka na makarating sa Europe. By train na. So, ito siya, Korail. Ayun, nakakaloka. As in, it's just complete darkness dun sa ilalim. Pero train station talaga siya. Grabe. Grabe yung unlimited possibilities kung sakasakaling matuloy man or mag-reunify man yung North and South Korea. Actually, pwede yatang bumili ng ticket. Tama ba? Ayan, may entrance ticket. 1,000 lang. Grabe, no? Siguro yun yung pababa sa platform. Station is last stop to go to the North Korea side. Actually, in the past time, we have a two railroad to go to the North Korea. So during the Gungang Mountain tour, actually one woman shot by the North Korea soldier. Since then, these stations are totally shut down. Kamawa! Ay na si Bading! Hi, Camille! Ma'am, siya ano yan? Alam mo, ang tagal mo. Hoy, ako ba yung nagmamaneho? Ano, doon muna tayo. Doon muna kami sa bahay ni Gob. Hindi siya pinakamalapit necessarily, but it's around the area. Necessarily. Ulan. Kaya nga eh. Nag-jacket ka. May jacket ka. Wala. Bakit? Ako may jacket. Wala akong pake. Init-init kaya. May payong ka. Wala. O di maligo sa ulan, experience. Ma'am, bumili ako ng ticket papuntang Pyongyang. Kailan ka pupunta? Ngayon na. Hindi, binila kita talaga para sa'yo. Experience. Kasi ma'am, tignan mo naman ang facial recognition. Sabi talaga, ikaw yung nawawalang kapatid nila. Uy, hindi kayo. Kaya, kesa asawa. Ma'am, syempre luto tayo ng bulalo dito, di ba? Ang corny. Sakay kami ng bus, tapos dun sa sa bahay ni Goblin. Ano siya, dun din yung bahay nila Janelle tsaka ni Gian sa Princess Ars. Hindi lang siya ganun kasikat dati. Tingnan niyo yung nila, City Hall nila, napagkasosyal. City Hall lang yan, Nakakabwisit, umulan na. Wait, tatakbo ako. Bad trip talaga, sinusundan pa ng ulan, Ano, tatakbo ulit
tayong choice. Mag-7 na. 1, 2, Wait lang. tagal. 1, dito 1, 2, 3. Ayan, sa wakas tumila na po siya. Pero may konti pa rin. Ayan, bilisan mo na. Bilisan mo na. Huwag ka nang mag-mamshi dyan. At least naman, naulunan tayo sa Korea. Tapos may pag-selfie pang ganyan. Ayan, nasaran kami nung dito yung bahay ni Goblin. Oras na ba? 6:36 na. Oo. Hello. Gusto ko na makita yung sarili ko. Bakit ang ganda ko dyan? Pa kami ngayon dun sa yung sa first meeting place ni Goblin sa ni Jiun Tak. Saktong-sakto umuulan na, umuulan din ngayon. Oh, Celine! Ayan, may boys ba dito? Ay, shucks, mga matatanda nga. O, gusto mo maging si Jiun Tak, di ba? Ayan na yung mga ajushi mo. Nakangiti pa si ate. Akala nyo, pinipicturean ko siya. Kapal. Tingnan mo, tas biglang araw. Parang gago, nakakairita. Ayan, nandito kami sa Insadong, yung parang traditional na street nila. Pero ayan o, may hanbok. Pero hindi pa kasi kami time. Hindi pa namin time mag-hanbok. Baka mabasa lang ng ulan. Sayang lang din. Tingnan nyo, traditional talaga siya. Ang ganda. Tapos dun din, may mga traditional houses. Ang ganda. Ito na! Yay! So ayan, dito una nakita si Goblin at saka si Jiun Tak. Baka naman bakla. Ayun o, ang dami. Nahalata na namin kasi ang dami nagpipicture. Nakita ko na. Ayun o. Ayun. Ayun. Sakto. Yun, sakto dun. In fairness to me. Beautiful life, beautiful day. 너의 기억에서 내가 살 텐데 추억 속에 내가 beautiful life. Bale ngayon, nahanap naman namin yung Dalcom Coffee na lumabas sa episode 1 ng Descendants of the Sun. At saka lumabas din sa Goblin. Ma'am, si bilis! Ayun yung nilakaran namin kanina. Wala kaming magawa. Buti lang hindi na umuulan ngayon. Bili muna kaming subway bago kami sumakay. Kasi medyo, gutom na kami. Tapos 1 hour away pa yung Dalcom Coffee. Ayan, Korean drama lang. Ang nice ni ate. Thank you, ate. Ayan, congratulations. Nakaupo na po kami sa wakas. Kasi medyo ang tagal namin dun. Kasi nga ang dami dumadaan. Tapos na-stress ako dun sa ulan. Alam niyo ba? Di ba kanina sobrang init? Ito yung ginagamit ko. So far, ito yung the best na product na talaga may-recommend ko sa inyo na bilhin nyo rin. Tapos kayo, di ba, sobrang init dun sa DMZ. Kasi ganito na ako ng ganito. Pag po, sobrang, dito rin naman. Spray lang ako ng spray ng ganyan. Kasi yun, fresh na ulit. Tapos ang mura lang niya, di ba? 4,400 yata sa wall. Ito. Ako din, meron. Ano may laki? 10 na. 10 pa lang. Ano ba yan? Korean time. Nakatawag ka Philippine time. Si Camille pa ulit-ulit tinatanong niya kung Philippine time ba or Korean time. Malamang Korean time. Dito na kami pa dun sa Dalcom papunta dun sa Then, yung dalawa. Yung Dalcom papunta. Ay, yung Dalcom sa guys, Kali time. Sinasabi ko, di ba yun yung pangalan ng vlog mo? Di ba season 2 na? Huwag na nga. Para hitting two birds with one stone. Yung Dalcom ng Descendants at saka ng Goblin. Ayun. Opa! Ma'am, siya din naman. Natutulog ako eh. Ma'am, siya tingnan mo yung ganda ng mukha ko dyan. Nes, ang benim. Bogo ship. Ay, ship. Medyo nakakairita lang na mostly yung mga yung mga dramas ngayon. Puro sa Incheon na yung shoot. Ang layo nito sa school, mga 1 hour away ganyan. Oh my God! Ayun na! Ayun na pa siya kumakanta. Dalcom Coffee! Yun pala yung theme song ng Dalcom. Ma'am, siya parang may daddy. Oh my God, wait lang. Parang kamukha ni Ryan Bang tsaka Soji Sub. Ayun siya. Ano ba naman yan? Seryoso nga, wala. Ito si season 2, hindi nakakamove. Ito na! Takpan natin siya. Ma'am, ito rin yung Goblin, oh. Oh my God, ito na. Yay!
Meron sila ng merch doon, no? Kaso may nakaupong mga demonyo. Oh, galit na galit yung mga sa yung kutsilyo ko. Alam ko yung ininom ni Junkie sa ano eh, sa dito. Kaya na nga po, congratulations, natakot ko po sila. Oh, pak. Bongga. Ang layo ng ipinunta ng dito, tapos mag-ano lang si Junkie, papakasal lang. In-order ko rin yung in-order ni Junkie sa sa doon. Ikaw, in-order mo? Honey grape. Ang cute naman, di ba nila binibenta? Hindi. Ma'am, sa amin ba? Sa home day? Meron. Yung nukun. Ito? Meron. Pero yung sa malapit sa amin, yung may nakita kong ganyan. Si Song Jae to eh, di ba? Oo. Kasi si Lee Dong-wook yung black. Ayun no. Uy, dyan ako. Dyan si Junkie. Inupuan ka na siya. Kapal naman ng mukha mo. Baka tanong mo, lalamutakin ko yung upuan. Ano yung sa akin ito? Ayan, dumating na yung in-order namin. Ito yung in-order ko. Ito rin yung in-order ni Junkie dun sa Descendants of the Sun. Dapat dito siya. Kyopta! Akala namin nagbebenta sila ng ganito, hindi pala. Ayan. Atin. Parang masapin chocolate. Para mo yan, Junkie. Ayan, nakabalik na nga po ako sa aking pinagsestayan at syempre ang gagawin ko ngayon, magtatanggal agad ng makeup at gagawa ng konting household chores kasi nasanay na ako, naging independent na ako, antaray. Maglalaba ako, tapos habang naglalaba, maglilinis ng pinagkainan, tapos ilalabas yung kalat. Grabe, sobrang nerve-wracking na experience ko today. To think na yung mga locals mismo dito sa Korea, hindi usually ginagawa yung ginawa ko kanina, yung pagpunta sa DMZ. Hindi ko siya fina-fancy in a way na sobrang, ay wow, North Korea, ganyan. Sobrang addicted kasi ako sa lahat ng possibilities na pwedeng mangyari sa North Korea and South Korea if ever may reunify sila. And at the same time, sobrang nag-iisip din ako kung ano kaya yung status kung anong nangyayari ngayon sa North Korea, kung anong next plans nila, if ever. Pero sana, within my lifetime, sana mag-reunify ang North and South Korea. So, sobrang dami ko na-realize and sobrang intense na mga realizations ko kanina nung bumaba ako sa tunnel. It's actually quite saddening na minsan na-overshadow ng Hallyu, I mean, yung entertainment industry, kung ano yung totoong nangyayari na problems dito sa North and South Korea. And I also hate the fact na parang naging tourist attraction yung something na sobrang bigat yung history kat yung DMZ nga, na parang minsan ginagawa siyang zoo. I think yun talaga yung kulang sa atin minsan eh, no? Kulang tayo sa edukasyon kung ano talaga yung totoo at hindi. And aminado din naman ako dun. Minsan kinokorek na ako pero hindi pa ako nakikinig, ganyan. Ay, anyway, sana mag-reunify sila soon. In fairness, ang smooth niya, ay. As in, ay, in fairness. Wait, ayun. Silipin natin yung mga nabili ko today. Ito, yung wire fence. Parang kapiraso ng wire fence mula dun sa border ng North Korea and South Korea. Actually, ako collector ako ng mga souvenir kasi nilalagay ko sa kwarto ko. Parang achievement wall lang na parang, narating ko tong lugar na to na parang minsan pinangarap ko lang napuntahan. Oh my God, naka-open pala siya. Syempre, ito, Remembrance, Dalco. And ito, Corail. Ito yung parang symbolic ticket papuntang Pyongyang. This one as well, parang ano siya, parang postcard. And yun lang, actually, yung mga pinagkagastos ako today. Hi guys, it's me! It's AC. Syempre, yan, binabad trip na naman po tayo ng ulan, nakakabwisit. Nakakainis na iwan ko kasi kahapon yung yung payong ko, naiwan ko dun sa sa Dalcom, dun sa Incheon. Pero ngayon nasa Konkuk na si kami. Kaya pupuntahan ko na lang siya, tapos sabay na kami pupunta dun sa Lotte World. Ayun na si Hayo. Nagbablog siya. Welcome to Season 2. Ayan, welcome nga po sa Season 2 ng Kalitan. naman, healthy. Ang promise ko nga sa self ko, pag nandito ako sa Korea, magtitinder ako, kaya tingnan natin. Uy, pinakamatch ako. Ay, sinimulan mo na. Ayun yung carousel ni Jody!
Ang lapit sa mukha ko, grabe naman yan. Huwag mo ako hawakan! Laban bading! Kasi naman, hindi rin naman ako nagkulang ng paalala. Although gusto ko talagang i-enjoy yung buong trip na to, naiinis talaga ako na nababad trip ako.